Yung Recto versus Libiste. Yan, ako. Aba, hindi natin akalain na darating sa punto na magkakaganyan ang dalawang panig na yan, di ba? Nagkuyog pa pala kagabi na po. Hanggang kagabi, At kuyog ang nangyari. yung latest, mga sagot ni Secretary Recto ay personal na kay Yun na nga. Lian Libiste. Sabi niya, Oo. pero nung umpisa sabi niya, huwag pansinin ang Oo. hindi daw dapat pansinin. Oo. Eh, isip-isip ko naman, kayo ang pansin ng pansin eh. Kaya, Sabi niyo, huwag pansinin. Tapos lahat ng sinabi ng bata, pinatulan niyo lahat. at hindi, Siya ang unang-unang pumapansin eh. yun nga. Di ba? At sinabi niya na ngayon, ang latest, sabi ni Ralph Recto, Secretary, Oo. ES, ay meron siyang, ito si Lian Libiste ha, congressman, Oo. ay merong nanuhol. Ha? Nanuhol. Bribery? Ah, ganun? Nanuhol ng bilyon. Sa? Oo. For 1.4 billion. Oo. Sinusuhulan daw siya ni si Recto ha. Oo. Bibigyan daw siya ng 1.4 billion pesos. Ba? Oo. Ba? Ni Lian? Lian Libiste. Dahil daw sa? Teka, Baperi. Uh, Mukhang may kinalaman nito sa yung sa solar power ba yan? mga solar panel. Yung kanyang dating negosyo? Oo. Oo. Pero hindi daw niya tinanggap. Ayan, no? Ah, ganun. Unang alok daw ay 400 million Oh. para daw umatras ang kalaban ni Libiste sa pagkakongresista sa distrito. So bago lang yan, bago mag-eleksyon. Yung 2025. Tama ba? Kailan ba yung eleksyon? Sumunod naman 1 billion na alok para daw umatras si Batangas Governor Vilma Santos sa pagkagobernador. Dahil? Ang sabi niya, tinanggihan ko ito. Nakaka-insulto, nakakagalit. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamaan sa trabaho ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Ba? So, ibig sabihin nito ay ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong isiwalat ito. Dahil sa mga binabanggit laban sa kanya? Binabanata na siya. Oh. Ba? Ibig sabihin, akusasyon kontra akusasyon Yun na ito nga. dyan. Aligasyon kontra aligasyon. Pero sinagot ba niya aligasyon laban sa kanya? Na? Ni mga naunang aligasyon laban sa kanya ni Congressman Lian Libiste. Na siya ay may connection kay Garjola. Tapos pati daw yung STL. Oo, Small STL. Town Lottery Business daw doon sa Batangas ay sila ang nag-ooperate daw. Hindi na Under niya- sa isang hindi raw nakapangalan sa kanila pero yun. 'Di ba? Sila daw ang nasa likod ng yun. Hindi na niya sinagot yun Jen. Pero alam ko si Executive Secretary Lara Recto, noong congressman at noong senador, Oo. siya ata ang top 3 na pinakamayamang senador at pinakamayamang kongresista. Recto yan eh. O yun na nga. Oo. Oh. May university yan eh. Kanina ba yun? Recto. Nabigla ako. Recto University. Eto ang sabi ni Lian Libiste ngayon, ha? Oh, may bago. Ako po ay humihingi ng patawad sa aking mga kapwa Batanggenyo Okay. dahil hindi sana nanalo ang mga Recto noong 2025 kung hindi ko sila sinuportahan. Okay. Banat naman siya ngayon. Oo. Hinahamon ko si Ralph Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Kahit bukas o alinman sa mga susunod na araw ng sesyon, nagsisimula pa lang ako. Matindi yan, Jen. Matindi. Recto versus Libiste. Yan po ay sa House of Representatives. Si Recto naman nasa executive, di ba? Oo. Matindi po yan. At mukhang hindi yan agad-agad huhupa. Dahil dito na natin makikita yung parang kasama na rito yung local politics Yes. No? Oo. Kaya pala nagtayuan yung mga mambabatas kahapon sa Kamara. Ay, oo. Awayan nyo sa politika yan Huwag yung dalhin dito sa plenaryo. Oo, tama. Di ba? Oo. Local politics yan. Yun nga, oo. Huwag nyo raw gamitin. Pero aywan ko lang, siyempre, executive secretary yung kalaban mo. Di ba? Yung little president yun Yes. Di ba?
Yun ngayon ang mabigat na labanan. Yan po ay sa Kamara at saka ng ehekutibo. Yes. So, Meron pa ba? Meron pa bang nagbabardagulan ngayon? Naku, mas matindi ang bardagulan ngayon. Saan yan? Ha? Sa Senado naman. Iyan, na sinasabi Oo. natin. Matapos nga na hindi magpatanong si Senador Ping Lacson kahapon, Umiwas, ano? umiwas oo. Hindi siya nagpatanong dahil sa hindi pa nga raw tapos pala, wala pa palang mga lagda, etc. Ano ha? Kaya ang sabi niya, hindi muna ako magpapatanong, magpapatag doon yung cross-examination. Maliban ng may sa pinal namin ang report na ito. Aha. Gusto sanang magtanong ni Senador Rodante Marcoleta. Kasi nabanggit ang kanyang pangalan. Agad namang sinabi ni Senador Tito Soto, aba, sumitas pa ng isang taong patay. Sinong patay? Si Senador Miriam Defensor Santiago. Oo nga, ano? Ibig sabihin ba, pagka ginawa ni Senadora Miriam Defensor Santiago noon, Batas na. yun na ba ang talagang tuntunin na dapat na masunod? Ganun ba ibig sabihin? Hindi, sinasabi lang naman nila na prerogative ng nag-privilege speech kung gusto niya sumagot o hindi. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Wala tayong magagawa nga naman, di ba? Pero para ang punto naman ng marami, kung prerogative, bakit kinakailangan mo pang isitas yung Senadora Miriam Defensor Santiago? Ayaw nga, pwede mo namang tagyan na lang. Hindi. Yun ang ating patakaran. Huwag yun ang anuhin yan. Para bagang ang isang kagustuhan ninyo, pagka-kinote ninyo si Senadora Miriam Defensor Santiago, baka kung buhay pa po yung Ali, baka nasa piga tayo pare-pareho niyan. Di ba? Huwag niyo kayo idamay dyan. Huwag niyo kayo idamay sa kaguluhan ninyo dyan. Hindi, Diba? kasi ang tanong naman ni Senador Rodante Marcoleta ay yung kondisyon dyan na yung ba sinasabing kailangan pumirma niya dun sa report Yun ang gusto lang niya namang sabihin at hindi yung kung ano pa man. Pero pagkatapos po ng balitaktakan niya sa Senado, pagkamat hindi naging hindi ano tawag doon, hindi naka-record, wala sa minute. Hindi naging face to face. Hindi umiwas yung isa Yun na nga, hindi na nga siya nagpatanong. Kaya agad namang tumugon si Senate President Tito Soto. Ito ang problema. Ba? Nung wala na sa Senado, doon naman bumakbak si Senador Lacson dyan. Ganon? Oo. Saan siya bumakbak? Sa rekto? Sa media. Akala ko pumunta sa Luneta. Sa interview. O kaya doon sa may Plaza Miranda. Oo. Di ba nandiyan ang labanan ng debate pagka ayaw nyo sa doon? Naalala ko nung bata-bata ako, nanonood ako lagi sa Luneta. Debate. Tumpok-tumpok ang mga tao dyan, kanya-kanyang debate. Eto ang kanyang banat. Ano sabi niya? Ping Lacson yan Oo. Against Senador Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta ka mo? Yes. Paiimbestigahan ko yan sa ombudsman. Ba't teka? Kasi, yan ay may, kasabwat yan. Si Senador Marcoleta kasabwat? Saan yan? Sa mga allocables daw, di umano. Ayan, allocables na 500 million. Ba? Oo, alam mo kung sino ang kanyang source? Sino daw? Si Jose Cabral. Patay din. Mga patay, binubuhay. Natawa tayo, hindi sa dahil sa patay yung tao. Kundi natawa tayo, kundi sa ginagamit nilang referensya. Yun nga, sabi mo Diba? si Santiago, di ba? Oo, Senadora Patay, Miriam. hindi naman makakasalita na yan. Yun na nga, Yung Cabral, hindi na rin naman makakapagsalita na. Unless, naniniwala kayong peke yung pagkamatay niya. Kasi ako naniniwala akong parang gano'n yan. Baka mabigla nga tayo na biglang nandiyan sa Senado maimbitahan at magturo ng kung sino-sino. Yun daw. Di ba nangyari yan? Nangyari? Oo. Meron silang iniimbestigan sa Senado, matagal na patay, biglang nabuhay Oo, sa... Sino ba yung babae? Di ba? Naiulat na napatay na yun. May kaso yun So ngayon, ang aligasyon ngayon kay Senador Rodante Marcoleta, meron daw siyang allocables. Magkano naman yan? 500 million. Kalahating bilyong piso. At ito daw ay inirekomenda na niya na imbestigahan ng ombudsman. Ayun. Pero magtataka ka, kasi ang banggit niya dito, pinapa-imbestigahan niya bilang Senate chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Pero sa mga naunang pagdinig, hindi naman lumilitaw yan, di ba?
Wala. Baka ngayon, baka kahapon na niya natuklasan siguro. Baka nag-text siguro si Yusek Cabral. Hindi kaya? Ba? Nagparamdam. Mabigat siguro laban ng ito, no? Malupit yan, malupit. Oo. Na-interview pala sa yun ang kanyang aligasyon. Oo. Ayun, Siyempre, hindi naman tayo makapagsasalita sa panig ni Senador Marcoleta. Pero mukhang napapahapyawan na yan dati, di ba? Totoo. Nung nagkakabangayan sila. Pero ngayon lang ito talagang direkta niya sinabing nire-recommend niya sa ombudsman na maimbestigahan. Ayun. Oh. Bagay, alam mo naman ang ombudsman, may motu proprio power yan. Kahit nga sa panaginip, pwede sila magsagawa ng investigasyon. Tignan natin kung ito ay papatulan ba ni Ombudsman Boying Rimulya. Ay, malalaman natin. Oh. Eto pa, Jen, ang bardagulan to the max. Bumanat pa uli? Eto pang isa pa. Sino pa yan? Ito naman po ay, nako po, NBI na naman ito. Ay, iba pa ito. Iba naman ito. Akala ko, Ping Lacson Marcoleta pa rin. Iba't ibang mga, sabi nga natin, puro bardagulan ngayon. Pero mamaya, ewan ko lang, ang balita ko, bago mo tayo lumipat dyan, mukhang gaganti naman ng privilege speech, Senador Rodante Marcoleta mamaya. Abangan natin. O kung aabot sa ating palatuntunan. Sigurado, mga alas 12 ng hating gabi. Pag wala ng tao sa Senado. Oo, kasi siyempre, hindi, delay. Laging ganun, diba, ganun, lagi, di ba? Kahapon, halos kompletong-kompleto. Nung nag-privilege speech Senador Ping Lacson. Aha. So, abangan natin. Ang balita ko, yun nga sinabi, mayroon siyang privilege speech. At hindi ko lang alam kung kasama ba sasagutin niya yung panibagong pinalutang na yung Senador Ping Lacson. Sayang pala dapat kahapon na niya, no? Para naka-record sa Senado. Ay, nga. Diba? Hindi, ayaw nga niya ng, halimbawa, sasabihin niya ng harapan. Oo. Yun lang ang ko kay Senador Lacson ngayon, no? Parang duwag siya ngayon, no? Hindi katulad dati na sobrang tapang. Ay, oo naman, Hindi ko pwedeng yan. Kasi sasabihin pala niya na pinaimbestigahan niya si Marcoleta sa ombudsman, ba't hindi mo sinabi ng harapan kahapon? Ayan, oo. Nandun na kayo, magkakasama na kayo doon, di ba? Ay, kung ako yun, alam mo, katunayan, Senador Marcoleta, nirekomenda ko na. Yun, sa ombudsman, ay paimbestigahan ka. Ikaw pala, pinuano mo ng allocables sa mga kasamahan natin. Ikaw pala, meron ka palang 500 milyong allocables doon eh. Bakit pinabukas mo pa? Doon sa panahon na hindi siya makakasagot, di ba? Parang sa akin, eto, wag kayong magagalit. Parang pagka ganun yung taktika, di ba? Kung ikaw parang nanuntukan gano'n, tapos bigla kang takbo, di ba? Oo nga, no? Pero nung nakaharap, hindi ka... Ano yun? Diba? Suntok Suntok duwag yun. Ayun nga. Yun lumalabas niyan. Ganon. Ano pa bang masasabi natin tungkol dyan, di ba? Oo nga, no? Ay, tignan natin. Ay, ngayon, pag nag-privilege speech si Senador Marcoleta, dyan na magkakaalaman. Pwede ka magtanong naman ngayon dyan. Pwede. Di ba? Oo. Ayan, bardagulan. Tapos meron pa pangalawa? May pangatlo pa? May pangalawa pa. Nagbabardagulan pa rin. Eto matindi. Mas matindi ito, Jen. Sino naman to? Kasi ito ay isang media network online. Ang kalaban ay... Nako! NBI. NBI ba? At si Speaker Martin Romualdez. Ay, oo. Balitang-balita ngayon mula pa kahapon. Gagabi nangyari pala yan, oo. Kagabi. Inaresto kasi ng NBI itong founder ng Peanut Gallery. PGMN. Oo, Media Network. Na si, ano pangalan nun dyan? Mabanta. Oo, Mabanta. Franco, Mabanta ata. Franco, tama. Yan, oo. Si Kuya Franco. Ano sabi? Ito daw po kasi ay nangingikil ng... Sandali, hanapin ko lang. Ang original daw ata, 700 million pesos na ibaba daw ng 350 million. Tama ba? Tapos per tranche, tranches daw ang bayaran. Pero hapyawan ko kayo sa online eh. Sandali, hanapin natin. Sige, importante yan. Matinding yan ha. Tsaka nakakulong ngayon yung mga tao. Na inaresto sila ng NBI. Pero ano ba yan? Kasi alam ko dati parang pro-BBM yung mga yan di ba? Lumilitaw na si Mabanta ay kinuhang director for social media ni BBM. Yun alam ko yan Pero... Parang taga-administrasyon yan pero bagay, kasi pag panonoorin mo naman ng PGMN ngayon channel,
Ano din sila ngayon sa social media. Laging viral din yan. Pinapanood ko yan lagi si CJ eh. Oo. At saka si Attorney Golzon din, di ba? Meron sila mga segment dyan eh. Ang problema dyan ay sumagot na itong si, yung naaresto. Si Franco. Meron siyang sinasabi ngayon. Okay. Kasi ang aligasyon sa kanya, nangingikil siya. Kinikikilan daw niya si dating Speaker Martin Romualdez. Aha. Kasi meron silang ilalabas na istorya ba yan tungkol kay Speaker? Ang kanyang aligasyon, una, walang nangyaring extortion. At Okay. sila ay inosente. Oho. Ginawa lang daw po ito ni dating Speaker Romualdez para sila ay patahimikin. Ba? Dahil meron silang ilalabas na expose na maglalagay kay dating Speaker Romualdez sa isang desperadong sitwasyon. Nako. Oho. At bago pa daw siya maaresto, ay meron ng mga nahihigingan silang may mangyayaring masama. Sa kanila. Dahil meron nga silang pinoproduce na 90-minute expose Wow. na Oho. kanilang ilalabas. Against Martin. Tungkol dun sa tatamaan nga si Martin. Dun sa Flood control scandal? Oo, sa scandal. Ganun. Oo. Matitindi din mga nilalabas yan. Tsaka malalim din ang kanilang research group niya. Ito pa yung kanyang panghuli. Oh. Dear Martin, Mahal ko, Martin. minahal mo pa. Dear Martin, isibulat. Ano? Minahal mo pa? Mahal ko, Martin. Yun ang sabi niya. You know what you did to the country. Alam mo kung ano ang iyong ginawa sa bayan. We know what you did to the country. Alam namin ang iyong ginawa sa bayan. Soon, hopefully, Dating ang araw, okay? everyone will too. Oh, Malalaman. will too. Oo. Malalaman ng lahat yan sa mga darating na araw. Oo, kung ano daw ginawa. Ganon. Malalaman natin. Ano nga kaya ito? Hindi, pero ano daw, sabi may mga video daw na talagang nagpapatunay na, ewan ko, nasa social media na eh. Nilabas ng NBI na talagang ang dating nangihingi daw talaga ng pera eh. Eto dyan halimbawa ako ay may hawak na video. Okay. O kaya kahit documentary Oo. na wala ka kwenta-kwenta. Tapos sabihin ko may ilalabas akong video laban sa'yo. Ba? Pero alam mo naman, inosente ka. Wala Oo naman. nga, wala naman akong kaalam-alam dyan. Bigyan mo akong 10 million. Mabibigyan mo ba ako? Eh, baka pagtawanan pa kita. May sira ata eh. Nalalaban mo sa akin eh. Malinis ang konsensya. Baka ganun sabihin ko sa'yo. Pero kung sa sarili mo, alam mo na meron ka talagang ginawa at meron ako ilalabas na sinabi ko sa'yo, may ilalabas ako. Alam ko yung ginawa mo eh. Bigyan mo ako 10 million. Gawin ko ng 20, huwag mo nalabas yan. 75. Diba? Tataas na tataas. Oo, siyempre. Yun yung punto ko dito. Kung nakahingi sila ng pera, ibig sabihin may bigat yung ilalabas nila, di ba? Pwede. Oo nga. Di ba? Kasi makikipag-negotiate kung... Bakit? Parang ransom niya, parang kidnap, di ba? Oo. Kung kinidnap ko ay mahalaga sa'yo, magbabayad ka. Yun na nga. Pero kung yung kinidnap ko ay hindi mo naman kaano-ano, wala kang pakialam, Oo. hindi ka makikipag-negosasyon. Baka sabihin mo, sige, bahala ka yan. Okay na sa akin yan. Hindi ko makakilala yan eh. Baka sabihin naman, hindi, ginawa lang namin yun para mahuli yung si Mabanta na yan. Oo, siyempre, mga ganong aligasyon. Pero, ganun pa man, lilitaw at lilitaw din na pwede kang mag-isip na, totoo siguro. Di ba? Di ba? Oo nga. Na maring totoo yung nasa documentary, kaya ikaw ay nagbigay kang pera. Tapos pinahulin mo pa. Ayun. Para wala nang mailabas. Ang akala ko pa naman, si Mabanta ba yun? Mabanta. Binebenta niya kay Martin yung PGMN. Bilhin mo na ito rin dokumento. Hindi natin alam. Ganun. Kasi nagde-negotiate kami, bentahan ito ng Kasi nga may pera na nakamaleta eh. Oo. Hindi natin alam kung ano nga yung kwento talaga na bakit nakamaleta ba yung pera? bakit may maletang pera doon. Saan kinuha yung maleta? Doon sa may maraming maleta.
Hindi rin maingat yung nagdala eh, no? Oo, ganun din mag-deliver. Alam niyo, controversial yung maleta. Nilagay pa sa maleta eh, no? Ibig sabihin pala, ganun talaga sila mag-deliver ng pera. Maleta talaga? Ay, nako. Eh, lalo Baka sabi, kuha ka nga ng isang maleta ron. Oo. Dali mo doon. Talaga, maleta labanan talaga ngayon, ano? Oo. Mabigat. Ayan o yung mga kwento ngayong araw. Oo. Kaya wag na kayo tataka kung pagkabukas nyo ng Facebook, social media, Oo. puro mga away ho ang makikita natin. Yun na nga. Ako hindi na ako nagbabasa-basa eh. Oo. Unless mga kailangan nating basahin dahil kailangan malaman ng taong bayan. Pero pagka binasa mo yung kanya-kanyang panig, Oo. ikaw yung mapipikon eh. Ayun na Diba? nga. Oo. Ganito na ba nangyayari sa bayan natin? Ano, ha? Mukhang personalan. Tapos sa pagtinanong mo, ano naman ang para sa taong bayan? Yun. Ano ang para sa mahihirap nating mga kababayan? Ano ang para sa kapakanan ng ating bansa? Di ba? Oh. Mabuti nga ngayon, biglang natigil yung usapin ng impeachment. Naghihintay na lang pala tayo, no? 11 daw ata, magdedesisyon na ang plenaryo. Oh. Pero mukhang marami na rin bumabawi, Nelson, ha? Oh. Totoo ba yun? May mga bali-balita na yun daw bumotong 55 Saan yan? doon sa pumapayag na may probable cause Sa impeachment. sa impeachment. Mm. May mga chismis na gusto nang bumawi. Alang malit eh. Dati daw, yung maraming pumirma, di ba pumirma dati nung nakaraang yung unang impeachment? Yung ano? Kasi may mga promises. Oh. Ang problema, promises are made to be broken. Walang nagkatuluyan eh. Ngayon daw, ni anumang promise, wala ata, Nelson. Nako po. Ngayon daw, mukhang naglilipatan na sa isang partido NUP. Oo, doon sila lumilipat. Nagpupuntahan daw ata ngayon Ang doon. pinakahuli ko nakita, yung tatlo eh. Oh. Na taga Maynila eh. Joel ganon? Chua. Si Joel Chua, lumipat na sa lumipat NUP. na sa NUP. May kasama pa siyang dalawa. Di ba kayong abante tsaka isa yung atras? Yung Abante hindi kasali. Hindi sinama. Oo. Si Valeriano siguro. Yung tatlo sila, Maynila. Oo. Kasi naglilipatan ng araw doon sa NUP. Bakit ano ba posisyon ng NUP sa impeachment? Maayaw na sila. Yan ba yung kay... Yung grupo ni Ronnie Puno. Di ba? Oo Anong nga. sasabi na mukhang wala ho kaming dyan. Ayaw na namin yan. Puro tayo impeachment. Oo. Yung grupo ni na Ronnie Puno. Nako po. Tapos ang iba, galing pa ng lakas. Mm-mm. Kaya daw yung lakas ngayon, parang hina na ata, naglilipatan. Doon nga, yung tatlong ngang yun, galing lakas, naglipatan. Ayun, naglipatan ng NUP, sabi ko sa iyo. Di ang ibig ba sabihin, maapektuhan na yung kanilang pagboto? Si Joel Chua ay Vice Chairman ng Justice Committee. Oo nga. Kasi Diba? kapag lumipat ka ng partido, susundin mo yung... Siyempre, yung kabuuan ng partido, ba't ka pa lumipat ng yung partido? stand ng party, di ba? Siyempre, oo. At maaaring niya sabihin na kaya ako nagbago ng boto, lumipat kasi yung partido, ito ang party stand. Oo. Magaling si Joel Chua. Di ba? Magaling, oo. Hindi makukompromise yung sarili niyang... Kasi, sabi, nagtanong-tanong ako sa mga konstituent. Halimbawa lang naman ito, ha? Oo. Parang ayaw din naman nila eh. Di ba? Oo. Tinanong ko yung mga kababayan namin. Sabi nila, ayaw ko. Mas unahin ninyo ang kapakanan ng ating mga kababayan. Oo nga. Nako. Pinakamabuti, unahin natin ang kapakanan din ng ating bayan, Nelson. Ano ba yan? Importante, meron tayong sariling hanap buhay. Baka wala na ho kayong laman sa bulsa ninyo. Mamaya, sa pagbabalik natin, meron kami bibigyan na tips sa inyo. Pwede magkalaman ng kahit sinsilyo ang inyong mga bulsa. Ba? Ay, nako. Ako dyan. Interesado ako dyan. Iwas muna tayo sa bardagulan. Oo. Tignan muna natin ang ating sarili. Positive tayo. Tapik-tapikin natin ang ating bulsa. May lumalagatik ba o wala? Mukhang wala. Baka may